tayong kayang gawin. Tama po ba ako? Dahil nung ako ay konsehal naman, ang dami nating nagawa. Alam ko, naramdaman po yan ng bawat isa. Si Apple Nieto po ang pagtutuunan ng atensyon, ang pang-edukasyon. Gusto po ba ng ating mga kapwa magulang yan? Alam niyo po kung bakit po nabuo yung aking mga programa at proyekto na aking ihahain sa inyo. Dahil po nung simula nung ako ay napili ni Yorme na maging katuwang dito sa ating distrito, nagbalik tanaw ako. Nagbalik tanaw ako doon sa pagbaba ko sa bawat baranggayan. Inalala ko, ano ba ang daing ng ating mga kadistrito? Ano ba ang daing ng aking kapwa ko magulang pagdating sa edukasyon? Kaya inalala ko, ay, naalala ko pala, ang daming magulang na nagre-request sa akin ng electric fan. Electric fan, sabi ko, minsan nagulat ako, ay, bakit electric fan, ate? Kasi ma'am, ang init-init ng classroom ng anak ko dun eh. Bibigyan ko kayo ng example, yung sa Mabini, mainit daw. Kaya sabi ko, pagpasensyahan mo na, ito lang yung kaya kong maibigay, isang electric fan. Kasi syempre, ang daming classroom. Hanggang 2. Kaya sabi ko, yung inalala ko yun, sabi ko, may alam na ako. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Yorme. Yun din ang binigay na suggestion. Kaya ito pa, kaya ko rin yung naisip. Dahil alam ko, yung mga kapwa ko magulang dito, nanghihingi ng contribution sa kapwa niya magulang. Tama po ba ako? Para pambili rin ng electric fan. Kaya, yan po ang aking didinggin. Yung daing nila. Para hindi na mag-contribution, para hindi na mag-request. Kaya po, ang naisip po ng Ate Apple, mga chikiting, tatanungin ko lang, mainit ba sa inyong classroom? Lalo ngayon, painit ng painit. Tama ba ako? Kaya, ang ilalahad sa inyo ni Apple Nieto po, ang pagkakaroon po ng air condition sa lahat ng ating pampublikong eskwelahan. Pero po, ito ay unti natin lalagyan. Kasi alam nyo naman si Yorme, ang ganda ng ginawa ng mga eskwelahan dito. Yun. Biro nyo, naging 10-story, fully air-conditioned. Isa rin po yan sa aking vision. Kung paano ipinaramdam ni Yorme sa ating mga batang Maynila na maiparamdam yung kalidad na serbisyo pagdating sa pang-edukasyon. Kaya, sa ating mga bulilit dito, abangan nyo. Gusto po ba ng aking kapwa ko magulang? Tingin ko, hindi na kayo hingi ng contribution. Pero, syempre, hindi ko to kaya. Sasamahan niyo po ba ako? At syempre, alam niyo po, minsan nag-live ako. May nag-private message sa akin. Ma'am Apple, pwede mo bang sagutin to sa live mo? Kasi may mga raming nagtatanong. Kapag daw ba ikaw mananalo o mabibigyan ng pagkakataon, itutuloy mo daw ba ang pa-scholar? Itutuloy ko daw ba ang pa-scholar? Oo naman po. Ikasama po yan sa programa ng isang congresswoman o naunang congressman. Kaya hindi po mawawala yan. Kung maaalala nyo po, ako po ang chief of staff ng aking kapatid nung panahon na siya ay congressman. Marami po tayong natulungan. Marami kayong natulungan ng mga estudyante. Kaya po, ang ating magiging iahain sa inyo, dadagdagan natin ng pondo ang CHED. Gusto po ba ng aking kapwa ko magulang? Mas mapalawak ang CHED? Mas maraming mabigyan na scholar? At hindi po hihinto yan. Hindi po hihinto. At syempre, meron pa akong isang narinig na daing. Minsan bumaba din ako, may nagtanong sa akin, Ma'am Apple, pwede ba mag-request na educational assistance tulad nun dati? Sabi ko, sa ngayon wala, pero mag-aabot ako sa iyo. Kahit papaano. Kaya sabi ko, bakit nga kaya hindi tayo gumawa
ng programang pang-educational assistance para sa ating mga senior high. Gusto niyo po ba yon? Sasamahan niyo po ba ako? Kasi alam ko ang daing ng mga magulang yung dagdag baon. Tama po ba ako? At syempre, hindi lang po tayo magpo-focus sa pang-edukasyon. Pangkalusugan din. Pangkalusugan na ngayon naman po, yung isa sa aking plano ay nagawa ko na nag-start nung panahon ng pandemya. Ang pagbibigay ng basic maintenance na gamot. Monthly po yan nakukuha ng ating mga kapamilya na nagbi-basic maintenance na gamot. Dati po, ang plano ko dyan, bigyan ang lahat ng senior citizen na nagbi-basic maintenance na gamot. Pero, nalaman ko nung panahon ng pandemya, hindi lang pala senior citizen ang nagbi-basic maintenance, pati pala 20 years old pataas, nagme-maintenance na gamot. Kaya sabi ko, yung ating basic maintenance na gamot, para na yan sa lahat. Wala na tayong pipiliin. Lahat bigyan na. Kasi po ang inyo pong lingkod ay nagbibigay po ng amlodipine, metformin, simvastatin, vitamin B complex at losartan. Ito po ay monthly nakukuha. Walang bayad. Kaya nga every time na ako ay bumababa, may kumakalabit na lang sa akin at tumatawag, Ma'am Apple, maraming salamat. Maraming salamat sa libreng gamot. Kasi alam mo, ma'am, yung libreng gamot, ang laking tulong. Ang laking tulong kasi imbis na ipambibili namin, ipambibili na lang namin ng bigas. Ipang-uulam na lang. Kaya sabi ko, nakakatuwa dahil na-appreciate niya yun. Na-appreciate ng marami nating kadistrito. Pero, may isang hirit. Ma'am Apple, baka naman sa susunod, dagdagan mo naman ng ibang gamot. Ay, sige, ganito. Pag nabigyan tayo ng pagkakataon, dadagdagan natin yung gamot na ipinamimigay natin. O sige, ang tanong ko sa iyo, ano ba yung gamot na tingin mong kailangan pa ng kadistrito natin? Nadaing ng kadistrito natin. Alam mo, ma'am, kailangan namin cetirizine. Halos lahat ng binababaan ko, yun ang bulong sa akin, cetirizine. Ano bang meron sa cetirizine? Pangkat. Kaya sabi ko, sige, pag nabigyan ako ng pagkakataon, pero humirit pa. Lagyan ko na rin daw ng atorvastatin. Nung isang nakausap ko, rosuvastatin. Kaya sabi ko, sige, pagtulungan natin to. Dahil ako naman, yung lahat ng ginagawa kong programa, ayoko na i-stack lang sa iisa lang. O sa palaging ganyan. Gusto ko laging lumalawak. Kaya sabi ko, sige, pag nabigyan tayo ng pagkakataon, dadagdagan natin ng cetirizine, ng atorvastatin. Sasamahan niyo po ba ako? At syempre, alam niyo po,